15 tao ang natrap nang gumuho ang isang pader sa Cainta, Rizal. Buwis buhay naman ang rescue operation sa isang komunidad doon kung saan lampas tao ang baha. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Dito tayo. Ayan, dito tayo, yung walang basura. Ito ba yan? Creek na po yan, ayan o. Doon pa sa kabila. Doon pa yung creek, doon pa. Lagpas tao ang bahang daraanan bago marating ang lugar na ito na kung tawagay Tribu Community. Sakop ng Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Pinasok ito ng Cainta Rescue kagabi para iligtas ang nasa 15 kataong kinabibilangan ng mga bata at matatanda na natrap. Makaraang bumigay ang isang pader sa lugar, dulot ng walang tigil daw ng mga pag-ulan. Isolated yung lugar, tapos nawala ng kuryente, nalagpas tao yung tubig. Nakuha naman namin lahat, sumama naman lahat at dinala namin dito sa evacuation center. Tumigil na ang ulan kanina dito sa Cainta pero lubog pa rin ang halos lahat ng mga residential area na nasa kabaan ng Imelda Avenue. Sa gilid ng kalsada, ginawa munang parking lot ng mga sasakyang iniangat ng mga residenteng nakatira sa binabahang mga lugar. Sakay ng mga balsang gawa sa kaha ng mga lumang refrigerator na penetrate namin ang lubog ng mga komunidad. Dito namin nakita ang mga residenteng nagsipaglusong na sa baha. Makapamili lang ng pagkain at iba pang pangangailangan sa labasan. Bumili kami ng bigas, saka wala-mula eh. Nakakatakot. Marami rin ang hindi makalabas at natrap sa kanilang mga bahay. Ang tubig sa mga estero, apaw pa rin hanggang kanina. Matagal umupa ngayon ng baha. Dati sandali lang eh. Ang Vista Verde dati sa phase 1, dumaan kayo, wala. Ngayon meron na eh. Ano nakikita niyong dahilan, Kapitan? Dumami yung bahay. Then at the same time, pag nag-overflow yung creek, nagba-backflow sa amin. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Cainta, 85 to 90% o nasa higit 200,000 ng mga taga rito ang apektado ng bagyo. Kayo ho ba ay may naisalba pang gamit? Damit? O kahit konting pera ho? Pero wala. Wala akong pera eh. May mga pumping station daw silang pinagagana na ng higit 24 oras para mapababa ang baha. Sa lalong madaling panahon, sana lang daw, tumigil na rin ang ulan para bumaba na rin ang tubig sa floodway. Nakadepende yan doon sa Marikina River. Pag tumaas sa Marikina River, yan ang apektado. Yung kabilang problema ko, yung nasa Barangay San Isidro, yun naman yung nanggagaling sa higher slopes ng Rizal na sinasalo ng mga creeks ng villages na along Imelda Avenue. Sa datos ng Rizal Police, 3 na ang nasawi matapos makuryente. 6 naman ang sugatan sa landslide. 1 ang naitalang nawawala, habang ang mga nasa evacuation center nasa higit 12,300 families. Tiniyak ng Rizal Provincial Government, husto ang relief goods para sa mga naapektuhan. Katuwang daw nila sa pag-atid ng konting tulong ang ilan sa mga nagkakawang-gawa nating kababayan. Tulad ng magpartner sa negosyong kainan na sina Jessie at Cremy. Kahit binaharin, binuksan nila ang kanilang restaurant upang mamigay ng mga lutong pagkain sa mga naapektuhan ng baha. Katuwang nila, ang kanilang mga tauhan na kahit sarado ang kanilang restaurant ay tatanggap pa rin daw ng sweldo. Tinry po namin mag-give back naman to the community po. Masarap kasi sa pakiramdam pag namimigay. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.